How are you, Rocky? Hi. Hindi ko akalain na si James palang kapatid mo. Oo nga hindi kasi kami masyado magkahawig. Hindi ko rin akalain na ang boss pala ni Kuya, ang asawa mo. Last time kasi na nagkausap tayo, sabi mo single ka. Sorry pala for that. I need to hide my information to everyone. Kasi that time, dahil hindi alam ni Drin nung una na nagkaanak kami. What? May anak ka na? Wala akong nabalitaan. Kambal sila. Narito kami ngayon sa loob ng elevator. Nagkataon kasi na nagkasabay kami. Papunta si Ray sa office ng asawa ko. Ako naman ay sa department namin. Hiyang-hiya ako sa kanya dahil nagsinungaling ako sa kanya. Naisip ko na baka may personal na rason ka kung bakit ayaw mong ipaalam. And now I understand. Besides, it's totally okay if you want to keep your marriage private. You don't have to explain it to everyone. Nakangiti niyang sabi. Tumunog naman ang elevator. At andito na ako sa floor na pupuntahan ko. Si Ray naman ay sa mas mataas pa na floor. Agad naman ako nagpaalam kay Ray at binigyan siya ng matamis na ngiti. Sayang talaga. Huling dinig ko sa sinabi ni Ray. Alin naman kaya yung sayang? Anyways, baka may kausap siya na hindi ko nakikita. Ako kasi madalas kong kausap ang sarili ko. Mukhang delikado na naman ako. Pag nalaman ng asawa ko, pagseselosa na naman niya ang ex-suitor ko. Ex-boyfriend, ex-suitor at present ko, pare-parehas dito sa isang lugar. Iba talaga ang kamandag ko. 1 week vacation leave namin mag-asawa. Papunta kami ngayon sa Puerto Galera. As per my husband's promise, babalik kami sa lugar kung saan una kami nag-meet at kung saan naganap ang paggawa namin sa kambal. Feeling ko, nagkukulay kamatis na ako ngayon. Bigla ko kasing naalala yung hot steamy night namin at yung mga corny pero mabentang banat niya. What are you thinking, baby? You're smiling. Tanong ni Drin habang nagdadrive. Saglit siyang tumingin sa akin. Lumingon muna ako sa backseat para tingnan ang kambal. Baka kasi marinig nila ang sasabihin ko. Kasalukuyan namang tulog ang dalawa. Naalala ko lang yung mga kakornehan mo noon. Kinilig ka lang eh. Ayaw mo pang aminin sa asawa mo. Oo na, dahil dyan sa kakornehan mo, nagkaroon tuloy tayo ng 2 bata. Natatawang sagot ko. Effective pala yun. Sige mamaya, magpapakakorne ako ulit para masundan na ang panganay natin. Wala pa bang laman yan? Nakangiting tanong ni Drin. I don't know, wala pa siguro. I'm taking pills kasi. Napatili naman ako na biglang pumreno si Drin. Ano ba namang lalaking to? What the fuck baby, kailan pa? Since nung kinasal tayo. Bakit, ayaw mo ba? Huminga na malalim si Drin at halatang disappointed. Heist, hindi naman sa ganun baby, akala ko kasi buntis ka na ulit dahil sa mga mood swings at cravings mo. You know, hindi ko kasi nararanasan na alagaan ka noon nung pinagbubuntis mo ang kambal. Gusto ko kasama mo ko sa lahat ng check-ups mo at sa pagbili ng gamit nila. All throughout your journey sa pagbubuntis mo. Gusto ko kasama mo ko hanggang sa pag-aalaga sa iyo at sa baby natin paglabas nila. Pero okay lang naman sa akin. Kung hindi ka pa handa, alam ko naman na hindi talaga madali. Excited lang talaga ako. Nakangisi niyang sabi pero malungkot ang mga mata. My poor baby. Hindi naman talaga ako nagpipils. Hindi ko masabi-sabi sa kanya na may PCOS ako kaya hindi ako ganun kadali magbuntis. Lalo pat matagal-tagal na din akong tumigil sa gamutan ko. Ninitian ko na lang siya at muli siya nagpatuloy sa pagdadrive. Naging tahimik lang ang buong biyahe namin hanggang makarating kami dito sa Puerto Galera. Sobrang na-miss ko dito at mas lalong gumanda. Sinalubong kami ng mga staff dito at sila na nagdala sa mga gamit namin. Patungo kami ngayon sa tutuluyan naming bahay bakasyunan. Napakaganda talaga dito. Maputi din ang buhangin at pinong-pino. Napakasarap din ng simoy ng hangin. This is heaven. Nakaka-relax. Wow ma, ang ganda-ganda naman po dito. Namamanghang sabi ni Emira. Oo anak, maganda pa rin dito. Alam mo ba? Dito kami nagkakilala ng papa niyo. Muli akong napangiti sa naalala. Talaga ma? Dito din po ba kami nabuo ni Kiel? Natawa naman si Drin sa tanong ng anak namin. Puro kalokohan talaga. Yes, may princess. Dito namin kayo ginawa ng mama mo ng maraming beses. Ouch! Baby, nananakit ka na naman. Kung ano-ano sinasabi mo dyan sa mga anak mo. Saan ba tayo tutuloy? Dito na tayo, baby. Ha? Ito yung bahay bakasyonan na nakita ko noon. Yung habang naglilibot-libot ako noon. Ang sabi ng caretaker, sa may-ari daw ito ng isla.
Ibig sabihin si Drin na may-ari ng isla na to? Sa'yo ba ang bahay na yan, baby? Yes, baby, why? Eh di ibig sabihin pag-aari mo itong buong isla? Ah, yeah. Who told you that? Yung caretaker nyo noon nung nakausap ko. Nasa ibang bansa ka pa daw nung time na yun at bihira lang bumisita dito. Si Manang talaga, napakadaldal. Dati sa akin to. Napakunot noon naman ako sa sinabi niya. Binenta na ba niya? Sayang naman. Eh, kanino na? Sa misis ko. Hindi na lang ako may-ari nito kundi pati ang misis ko at ang 2 anak ko. Napangiti naman ako sa sinabi niya. Ang sweet naman ng asawa ko. Kinikilig na naman si Self. May reward ka sa akin mamaya. Tumuloy na kami sa loob at sobrang nakakamangha ang design. Ang aliwala sa mata talagang mafe-feel mo talaga ang nasa province ka. Parang ang sarap na lang dito tumira. May mga residente din dito nakatira sa tabi lang ng nasasakupan nitong isla ni Drin. Ang pangunahing hanap buhay nila ay pangingisda sa mga kalalakihan. At ang kababaihan naman ay gumagawa ng daing at iba pang pinatuyong isda. Ang ibang mga bata at kadalagahan naman ay gumagawa ng mga bracelet na souvenirs para sa mga bakasyonista. Nagpahinga muna kami saglit pagkatapos magbihis. Nagpahanda na rin ng pagkain si Drin para sa aming pananghalian. Syempre, hindi mawawala ang sugpo at pusit na request ko. Sarap na ng foods, ganda pa ng view. Mas nakaka-enjoy kumain lalo't kasalo mo ang mga mahal mo sa buhay. Tuwang-tuwa naman ang kambal maglaro sa buhanginan. May mga nakakalaro din sila na ibang bata. Kasama pala namin si Yas ngayon, ang dating nag-aalaga sa mga anak ko nung panahon na hindi pa kami nagkikita ni Drin. Siya ulit ang kinuha ko mag-aalaga sa 2 dahil kampante tiwala na ako sa kanya. Mas nilakihan ko na lang ang pasahod ko sa kanya with other benefits. Matagal-tagal pa naman kami dito kaya sa sunod na araw na lang ako magbababad sa tubig. Gusto ko muna maglibot ulit dito at makilala ang ibang residente. May malapit na palengke din dito na puntahan ng mga dayuhan at bakasyonista para makabili ng mga pasalubong nila. Kinagabihan maaga nakatulog ang kambal dahil napagod sa mahabang biyahe at maghapong paglalaro. Kasama nila siya sa kwarto sa pagtulog. Si James ay may sarili ding kwarto na katapat lang ng kwarto ng kambal. Kinabukasan, ramdam ko ang puyat ko dahil daig pa namin ang nag-honeymoon ng asawa ko. Nandito kami ngayon sa dalampasigan, kasama ang kambal. Pati na rin si Yas na parang zombie dahil sa puyat din. Halata naman dahil ang laki din ng eyebags niya. Mas malala pa atang pinagpuyatan ng babaeng to. Nasa gilid lang si James na nakamasid kay Yas na paikay ka maglakad. Natanaw kong kambal na may kalaro na magandang batang babae na may pagkakulot ang buhok. May dimple siya sa kaliwang pisngi. Ang cute niya. May isang batang lalaki din silang kasama pero hindi siya masyado nakikipaglaro. Actually, nakamasid lang siya kay Imira habang naglalaro ng buhangin. Mukhang mas matanda din siya ng ilang taon dahil matangkad siya. Napakagwapong bata for sure. Maraming babae ang paiiyakin ng batang to. Niyaya ko si Dri na pumunta sa palengke malapit dito. Gusto ko maglibot sa paligid ng isla. Nakasuot lang kami ni Drin ng simpleng pambahay. Naka-couple shirt kami na kulay peach at short na kulay white. Nakasuot din kami ng cap na kulay puti. Ang kambal ay binabantayan ni Yas at James. Wag naman sanang bantay sa laki itong si James. Tiwala naman ako na hindi nila pababayaan ang kambal. May mga bodyguards din naman ang mga ito. May mga kasama din kaming bodyguards pero nakasibilyan lang sila at hindi naman gaano nakadikit sa amin. Magkahawa kami naglilibot dito sa palengke. Ang daming magagandang paninda at mga sariwang laman dagat. Namili kami ng kung ano-anong pwedeng ipasalubong sa family and friends namin. Usually mga handmade yung mga pinagbibili ko. Habang namimili kami ay may nakaagaw pansin sa akin sa isang pwesto. Nagtitinda siya ng iba't ibang klaseng isda. Dagsa din ang namimili sa kanya. Pinagmamasdan ko siya sa hindi kalayuan. Paano narito siya? Nasaan kaya ang anak niya? Wala naman akong galit sa kanya. Matagal ko na siyang napatawad at palagay ko sapat na ang karmang inabot niya sa ginawa nila sa akin. It was Elisa. Ayoko sana makialam sa problema nila mag-asawa kaya hindi ko alam kung sasabihin ko ba kay Justine na naririto sa Puerto Galera ang asawa niya. Naaawa na rin naman ako kay Justine dahil kung saan-saan na niya hinanap ang asawa niya. Hindi ko alam kung alam ba ni Elena na naririto ang kapatid niya o inililihim niya lang din kay Justine. Gusto ko makausap sana si Elisa ng masinsinan. Gusto ko na magkaroon kami ng closure about sa nangyari sa aming nakaraan para sa peace of mind daming lahat. Baby, who are you looking at?
An old friend. I never expect na makikita ko siya dito. We're not in good terms nung last time na magkausap kami. Gusto mo ba siyang lapitan? Sana, kaso mukhang busy pa siya. Ang dami niyang mamimili. Akong bahala baby, just stay here. I'll be back. Lumapit si Drin sa pwesto na itinuro ko. At sa paglapit ni Drin, nakita ko naman ang pagtulala ng mga kababaihan sa asawa ko. Miss, pwede bang pakiawin ko lahat ng paninda mo? As in lahat? Ay wow, yamanin! Magkahalong pagkamangha at pagtataka naman na nakatingin si Elisa sa asawa ko. Umayos siya, tama na yung nakuha niya si Justin sa akin. Lalagasin ko talaga lahat ng buhok niya pag nagkagusto siya sa asawa ko. Sir, baka po marami po ang gusto din makabili sa akin. Pasensya na po kayo kung hindi ko lahat may ibigay. It's okay, ako na magbabayad ng lahat ng bibili nila sa'yo. You can go ahead. Hindi naman makapaniwala yung mga mamimili sa narinig. Talagang tuwang-tuwa sila. Pati tuloy yung ibang bibili dapat sa ibang tindahan. Nakisiksik na rin sa paninda ni Lisa para makalibre. Sobrang nagpapasalamat sila kay Drin na kulang na lang ihalikan ng asawa ko. Yung iba napapayakap at napapaplo sa kanya. Karamihan puro kababaihan na matanda at dalaga. Para-paraan din. Umiiwas naman si Drin pag mga chicks ang magtatangkang humawak at yumayakap sa kanya. Akala mo tatakbong senador kung pagkaguluhan? Well, pinagpala naman talaga ako sa asawa ko. Pero hindi ko sasabihin sa kanya kasi baka lumaki ang ulo. Nang maubos ng paninda ni Elisa, nagligpit at naglinis na rin siya. Doon naman siya muling kinausap ni Drin. Thank you so much, sir. Dahil sa'yo ubos lahat ng paninda ko. May kailangan ka po ba? Ano po may paglilingkod ko? Actually, meron. Gusto ka kasi makausap ng asawa ko. Sana mapagbigyan mo siya. Sino pong asawa niyo? She's there. Itinuro ako ni Drin kay Elisa. Halata ang gulat sa mukha ni Elisa at takot. Alam kasi niya na malaki ang naging kasalanan niya sa akin. Nakita ko siyang nahihiyang yumuko. Lumapit naman ako agad sa pwesto nila. Humawak naman sa baywang ko si Drin para alalayan ako. Hi Elisa. Gusto sana kita makausap, pwede ba? Sige, saan ba? Ikaw, kung saan ka pwede? Nakakahiya kasi pag sa bahay na tinutuluyan ko masikip doon. Pwede bang doon na lang tayo sa malapit sa Dalampasigan? May mga beach doon na pwede nating pwestuhan kung okay lang naman. Okay lang sa akin. Basta makapag-usap tayo na maayos. Nagtungo kami ni Elisa sa sinasabi niya. Si Drin at ang mga bodyguard ay nakapwesto naman sa hindi kalayuan sa amin. Tahimik at nakayuko lang si Elisa pagkaupo namin. Hindi din muna ako agad nagsalita, tumingin muna sa karagatan. Rocky, alam kong matagal at huli na, pero gusto ko pa ding humingi ng tawad sa iyo sa mga nangyari. Alam ko na walang kapatawaran lahat ng ginawa ko sa iyo noon. Deserve ko lahat ng kahirapang dinadanas ko ngayon. Hindi na ako umaasang mapatawad mo at hindi na rin ako umaasang babalik pa rin tayo sa dati. Pero gusto ko pa rin na humingi ng tawad. At habang buhay dadalahin ng konsensya ko ang lahat ng nagawa kong mali. Patawad, Rocky. Umiiyak na sabi ni Elisa. Dama ko na nagsasabi siya ng totoo at sincere. Nararamdaman kong bigat ng kalooban niya. Medyo pumayat nga si Elisa ngayon pero hindi pa rin maitatanggi ang kagandahan niya. Napatawad na kita. Ha? Natawa naman ako sa reaksyon niya. Mas magaan pala talaga sa kalooban kapag tuluyan ka nang nakapagpatawad. Napatawad na kita. Kayo ni Justin. Matagal na. Masaya na ako sa buhay may asawa ko ngayon. Actually, gusto ko pa nga magpasalamat. Dahil nangyari lahat ng iyon, dahil kung hindi, hindi ko kasama naging asawa ko ngayon. Hindi ko magiging anak yung mga anak ko ngayon. Kaya patawarin mo na rin ang sarili mo. Nagmahal ka lang ng lalaki sa maling panahon at pagkakataon. Pero ngayon, sa palagay ko, nasa tamang panahon na kayo ni Justin. Bumalik ka na sa kanya. Ikaw na ang legal. Ikaw rin baka sa huli, mag-asawa niyo ng iba. Nakangiti kong sabi sa kanya. Nakita ko naman ang pag-aliwalas ng aura niya kahit luhaan ang mga mata niya. Ngumiti naman siya sa akin. Maraming salamat, Rocky. Sobrang nahihiya ako sa iyo. Salamat at napatawad mo na kami. Nabawasan na ang bigat sa dibdib ko. Mas makakatulog na ako ng maayos. Maraming salamat talaga. Mas lalo namang umiyak ngayon si Elisa. Niyakap ko naman siya. Nagkaroon man ng lamat ang pagkakaibigan namin, handa pa rin naman ako makipagkaibigan sa kanya. Hindi man kagaya ng dati, pero at least may naging improvement. Bumalik ka na sa Laguna. Miss na miss ka na ni Justin. Hindi ko alam, Rocky.
Baka hindi na ako tanggapin nun. Baka galit siya sa akin dahil tinakasan ko siya. So papayag ka na lang talaga na hindi mo man lang susubukan makipag-ayos kay Justine? At papayag ka talaga na mag-asawa ulit ng ibang asawa mo? Ganun ba ang gusto mo? Hindi, ayoko. Wala lang talaga akong lakas ng loob humarap sa kanya. Baka ipagtabuyan niya lang kami ng anak niya. Bakit naman niya kayo ipagtatabuyan? Anak niya yun. Asan nga palang anak niyo? Baka nakikipaglaro na naman ang batang yun malapit sa dalampasigan. Huminga muna siya ng malalim bago ipinagpatuloy ang pagsasalita. Nung ipinagbubuntis ko pa kasi ang anak namin, pinagdududahan niya na sa kanya yun. Isang beses kasi nakita niya ako na may kayakap na lalaki, which is childhood best friend ko lang naman yun na dinamayan ko dahil broken hearted. Walang mali siya yun sa amin at dahil nga nakuha ko lang si Justine sa agaw, hindi na siya nagdalawang isip na pag-isipan ako na baka naglalandi din ako sa iba. At iba talaga ang ama ng anak ko. Oo nga, naalala ko. Nung malaman ni Justine na buntis ako, lagi niyang sinasabi na siya ang ama na pinagbubuntis ko at binabali walang pagbubuntis ni Elisa. Yun pala nangyari sa kanila. Nakaramdam naman ako ngayon ng awa sa kanya. Hindi muna siya pinakinggan ni Justine na makapagpaliwanag. Naintindihan ko, pero sana mabigyan niyo rin ng chance ang sarili niyo na makapag-usap. Hindi pa siya hinahanap ng anak niyo? Hinahanap. Parang may pagka-rebelding ang kilos ng anak namin dahil gusto niya na magkabalikan kami ng ama niya at makasama namin araw-araw. Hindi ko naman maipangako sa kanya. Ayokong umasa siya na magkakabalikan pa kami ng ama niya. Sa bawat maling desisyon talaga ng magulang, ang anak lagi ang mas naghihirap. Hindi pa huli ang lahat, Elisa. Maging matapang ka. Subukan mo para sa anak mo at para sa sarili mo. Oo, Rocky. Gagawin ko. Maraming salamat talaga sa lahat. Napakabuti mo pa rin sa akin. Sana alagaan at mahalin ka ng tapat ng asawa mo. Bagay na hindi nagawa ni Justine sa'yo. Dahil sa akin, this time, sana bumawi sa'yo ang tadhana. Sobra-sobra pa, Elisa. Wala na akong ibang mahihiling dahil nasa kanya na lahat ng kailangan ko. Bawing-bawi na ako. Nagkayakapan kami muli bago nagpaalam sa isa't isa. Sobrang saya ng puso ko. Nawala na yung mabigat na bagay. Bago umalis ay hiningi ko muna ang cellphone number niya. Dumaan muna kami ulit saglit sa bahay niya para ihatid siya. Hindi ko na nakita ang anak niya dahil nasa labas pa. Umalis ako may ngiti sa labi. Buti na lang at bumalik kami dito sa Puerto Galera. Dito ako noon nagpagaling ng puso kong sugatan. Ngayon, dito rin kami nagkaayos ng naging dahilan ng sugatan kong puso. Parang magical na lugar na to. Kinabukasan, parang hinahalukay ang tiyan ko. Napadiretso ako sa CR at nagsusuka ako. What happened, baby? Bakit ka nagsusuka? Hindi kaya buntis ka, baby? Papatawagan ko si Doktora Madrigal para ma-check up ka. After ma-check up ni Doktora, positive. Buntis nga si Raquel. Laking tuwa namin mag-asawa at kambal na madadagdagan na muli ang miyembro ng pamilya namin. Baby, gusto ko na minatamis na saba. Baby, gising ka muna. Gusto ng baby natin kumain ng matamis na saba. Please. Yes, baby, just 5 minutes. More, please. It's already 3:15 a.m. Napanguso naman ako. Gustong-gusto ko na talagang kumain nun eh. Naglalaway na talaga ako, feeling ko. Magiging good mood lang ako pag nakakain ako noon. Babango na nga eh. Ipagluto mo ang mahal na Reyna. Ang sarap ng buhay mo dyan. Patulog-tulog ka lang habang ako nahihirapan sa paglilihi at pagbubuntis. I love you, buntis. Eto na nga po, ipagluluto ko na kayo ng baby natin. Lambing ni Drin habang hinihimas ang tiyan ko. After 2 weeks, bumalik na din kami sa Makati. Pero nagplano kaming babalik after 2 months. Para i-celebrate ang birthday ng kambal. Pinalitan na din ako sa aking pwesto at sa opisina ni Drin ako. Nag-a-assist ako sa mga paperworks ng asawa ko. Ngayon na ang ika-7 taon ng kambal at sa Puerto Galera, ginanap ito. Dito kami sa dalampasigan nagdaos. Nagkasiyahan kami ngayon. May palaro din para sa mga bata at isip bata. Imbitado lahat ng residente sa lugar kaya napakaraming tao. Pero hindi magulo dahil disiplinado ang mga tao dito at uso din ang bayanihan. Sinigurado pa rin namin ang safety ng mga bata. Kaya walang dapat ipag-alala. Sa gitna ng kasiyahan ay umakyat ang asawa ko sa stage para magsalita.
Tumahimik naman ang lahat. Nagtataka naman akong nakatingin sa kanya. Magandang araw sa lahat. Maraming salamat sa pagpunta sa selebrasyon ng aming kambal. Maraming salamat sa asawa ko dahil napakatapang mong dalhin ang ating kambal at ng baby sa sinapupunan mo. I salute you, my wife. I love you so much. You and our kids are my whole life. Naiiyak naman ako sa sinabi ng asawa ko. Hindi lahat ng asawa ay nakaka-appreciate sa may bahay nila. Sa hindi mga nakakaalam, pasekreto lang kami noong ikinasal ni Mrs. 5 tao lang kami na present noong araw na yun. Isang mayor na kaibigan ko ang nagkasal sa amin. Huwag na po kayong magtaka dahil binlockmail ko lang siya. Pinagbantaan ko siya ngayon. Kinabukasan na ikinasal na kami. Itinali ko na baka makawala pa eh. Nagtawanan muli ang mga bisita. Gusto ko rin sanang gamitin ang pagkakataong ito para i-announce sa lahat na uulitin ko ulit ang strategy na yun. Pero this time, hindi ko na paaabutin ng kinabukasan. Ngayon din po, magpapakasal kami ng asawa ko. Napakurap naman ako ng mata dahil sa sinabi ng asawa ko. Bakit feeling ko na shotgun wedding ako? Bumaba ng stage ang asawa ko at lumapit sa akin. Lumuhod siya sa harap ko at inilahad ang isang napakagandang singsing. Will you marry me, baby? Yes or yes? Bakit parang wala naman akong ibang choice? Meron pa naman, baby. Yes or oo? Natawa naman ako sa kalokohan ng asawa ko. Oo naman, yes. Naglalakad ako ngayon sa red carpet patungo sa lalaking minamahal. Nakasuot ako ng napakaputing trahe de boda. Isang beach wedding ang inihanda sa akin ng asawa ko dito mismo sa Puerto Galera sa araw mismo ng birthday ng mga anak namin at anniversary namin. Natatawa naman ako sa itsura ng asawa ko. Naiyak siya habang nag-aantay sa akin sa altar. Nakakahiya. Baka isipin ng iba, pinikot ko lang siya. Hindi naman halata na pinaghandaan talaga ng asawa ko ang araw na ito dahil napakabongga. Parang pang Disney princess. Kaya pala late na siyang nakakauwi galing opisina. Busy pala siya sa pag-aayos ng kasal namin. Na-surprise niya talaga ako. Sobrang saya ko ngayon. Dahil sa ikalawang pagkakataon ay ikinasal ako sa lalaking pinakamamahal ko dito sa lugar kung saan kami unang nagkakilala. Kung dati, halos mawala na ako ng pag-asa makatagpo na lalaking tatanggap sa akin. Kahit hindi ko mabigyan ng anak, ngayon sobra-sobra pang ipinagkaloob sa akin. Binigyan ako ng mapagmahal at responsabling asawa at mga anak. Niyakap ako ng aking asawa. Mahal na mahal kita, Drin. Ikaw ang aking palagi. I said lovingly to Drin. Mahal na mahal din kita, baby. Ikaw din ang aking palagi. Palaging mamahalin, palaging pipiliin, at palaging masusunod. Maraming salamat po sa sumubaybay sa story ni Aldrin at Raquel at sa patuloy na pagsuporta sa amin. God bless po!